105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:38 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programang maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-19 na po sa buwan ng Mayo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon. Pero may problema ata ang ating TV channel sa araw na ito, pero ganun pa man napapakinggan pa rin po tayo sa 105.3 DXJN-FM sa dial ng inyong mga radio at syempre sa ating Facebook page na Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. Tapos na ang paghuhusga ng ating mga kababayan sa buong bansa sa katatapos na eleksyon noong May 12. Isang linggo na rin ang lumipas matapos ang halalan. Yung iba ay medyo ngayon pa lang nakarecover, nakapagpahinga dahil sa naidulot simula noong panahon ng kampanya, napagod hanggang sa panahon ng halalan, hanggang sa naiproklama ang lahat po ng mga nanalong kandidato. So congratulations sa mga nagwagi, sa mga newly proclaimed na mga officials mula sa senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, nakalimutan natin banggitin ang party lists. At siyempre ang mga mayor, vice mayor hanggang sa mga konsehal, congressman. Congratulations sa lahat po ng mga nanalo sa nagdaang halalan. June 30, inaasahan na mag-a-assume ang mga bagong halal na mga opisyal. At dyan din po June 30 magtatapos ang termino ng mga hindi pinalad sa katatapos lamang na halalan noong May 12, 2025. Inaasahan dahil ang 2025 ay super election year, meron din pong nakaschedule na BARM election sa October at meron din pong barangay at sangguniang kabataan elections na nakaschedule naman sa darating na buwan ng Disyembre. So marami-rami pa palang eleksyon, dalawa pa ang inaantay natin kung hindi man magbabago. Itong calendar of activities na inilabas ng Commission on Elections, may patungkol po sa BARM parliamentary elections sa October at ang barangay at SK elections sa December. Pero ganun pa man, aminado ang Commission on Elections na wala pa rin anilang pagbabago tuwing may halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Ito'y ayon sa COMELEC dahil sa paulit-ulit nila na problema sa katatapos na midterm elections lamang. Kabilang sa mga tinukoy ng COMELEC ang ilan sa mga naitalang aberya sa mga vote counting machine, pagkakaantala ng boto at mga ulat na di umano'y kaharasan sa ilang lugar sa rehiyon. Sa kabila ng hakbang ng COMELEC para isaayos ang proseso ng halalan, nananatiling hamon sa kanila ang pagpapatupad ng mapayapang eleksyon. Patuloy nilang sinusuri ang mga insidente upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang para maiwasan maulit ang mga ganitong insidente sa mga darating na eleksyon. Pero sa panig naman po ng Bangsamoro government, matagumpay at naging mapayapa sa pangkalahatan ang katatapos na midterm elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y ayon mismo kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa na nagbigay po ng kanyang pahayag sa mga kagawad ng media dahil nga po sa katatapos lamang na BARM ng midterm election sa Bangsamoro Autonomous Region. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa. Since we have already nagkabalikan na ng mga masturas, so kung ang inaatim-atim natin na unifications o di kaya yung mga unity na pwedeng mangyayari sa mga pamilya, nandiyan na yan. So kung mangyari man ulit na magkambangan kami, magkabangan si Mastura at saka ako, hindi ko, I think, I rather choose to stop rather than magkaroon na naman ng banggaan yung mga pamilya na mga lalaki. Hindi yun, sa tingin ko, pangit na yun na nandiyan na. Nagkabati na sila Chief Minister former at saka si Tukaw at saka kami pagkatapos magagawa ka pa ng mga sitwasyon na hindi maganda. So, yun ang akin. Sinabi ko na ito, paragi ko nang sinasabi na sinabi ko na rin kay Tukaw. Kanina sinabi ko rin kay Tukaw. Kung walang adjustment na mangyayari, kay magkabanggayan kami kay Kukoy, kanina naman si Kukoy, forget me, hindi na ako tatakbo kasi mas gusto kong alagaan yung unity natin kaysa sa magkabanggayan tayo. Definitely ganon. Pero meron din naman dyan mga ministry sa pwede kang ipunta doon even you are not a member of parliament. Hindi mo na pwedeng kunin na kandidato susuportahan. But since nakikita natin yung objective na nandoon na yung pinakamataas na objective, so kailangan magsakripisyo ka kung ano man as long, importante lang makuha mo yung objective na yan. That objective is nakuha namin. Hindi ko na sabihin sa inyo na that objective nakuha namin, natalo namin sila Tutay. Yun, kung titingnan mo ganon. Pero yung the whole objective is nakuha because of that situation. Magsakripisyo ka kung kailangan nyo magsakripisyo. On our part, anong sakripisyo namin doon? Kahit pinagalitan kami nito Tokaw Mastura, dahil we will support to Tokaw Mastura. Ang importante lang, makuha natin yung objective natin. So yan ang ilan sa mga naging pahayag ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa sa katatapos lamang na halalan dito ho sa ating lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong May 12, kung saan mayorya ng mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party ay nagwagi sa katatapos na halalan. Samantala, nagpalabas din po ng advisory ang Commission on Elections regarding po dito dahil tapos ng eleksyon, panahon na upang magsubite ng Statement of Contribution and Expenditures. May paalaala dito, reminders sa lahat ng mga kandidato and political parties. Period to file SOSE, Statement of Contribution and Expenditures. Nagsimula na po noong May 13. All official candidates, political parties, and party lists shall file their Statement of Contribution and Expenditures despite that they were elected or not. Sa mga nanalo man o hindi, ay kinakailangan po mag-file ng SOSE
neither incurred expenses nor received any contribution, did not pursue or continue their campaign, self-funded campaign, and withdrew their candidacy. Kailangan nakanotarize ang SOSE and shall be personally signed by the candidate or by the party treasurer of the political party and the party lists. SOSE shall be filed in such prescribed number of hard copies accompanied by a soft and electronic copy. The external storage device containing soft copy of SOSE shall likewise be submitted. It must be filed within 30 days from the date of election until June 11. Ibig sabihin hanggang June 11 lamang po nakatakda itong pagpa-file ng Statement of Contribution and Expenditures before the Office of the Commission on Elections. The submission must be made during weekdays, including Saturdays and holidays from 8 a.m. to 5 p.m. The deadline shall be final and non-extendable. Ibig sabihin, hindi na po may-extend. June 11 lang ang pagpa-file ng Statement of Contribution and Expenditures. Any SOSE filed beyond the deadline shall not be accepted. Submissions via registered mail, electronic mail, courier, or messenger shall not be allowed and accepted. No elected candidate shall assume office unless the submission of SOSE is complied with the period allowed by law. So kinakailangan pala ito na mag-file ng Statement of Contribution and Expenditures ang lahat po ng mga nanalo man o natalong kandidato. Samantala, patuloy sa ating mga balitang nasyonal, ipinagbabawal ng Commission on Elections ang paggamit ng mga pamagat na TV shows at ayuda bilang pangalan ng mga party list sa susunod na mga halalan. Bawal na doon yung mga ayuda. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kung gusto ng isang organisasyon na ma-accredit, kailangan ang pangalan nito ay nakaakma sa mga prinsipyo. Niwala si Chairman Garcia na hindi makatuwiran ang paggamit ng mga pangalang ayuda na iniuugnay sa mga telenovela at iba pa. Samantala, hinimok naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na gumamit ng mga electronic payment at collection system o EPCS. Ayon sa DILG, ito ay bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa digital transformation ng pamahalaan. Alinsunod sa memorandum circular na ilalabas ng ahensya, maaaring magpatupad ang mga LGU ng mga EPCS sa pangongolekta ng mga lokal na buwis, bayarin at iba pang mga singil. Naniniwala ang DILG na ang digital payment ay mapapabuti para sa transparency, kahusayan at kaginhawaan ng publiko. Samantala, itinanggi naman ng Department of Education ang mga ulat na alisin ang K-12 program sa school year 2025-2026. Ayon sa DepEd, fake news ang nasabing impormasyon na kumakalat sa social media. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng ahensya sa publiko na maging maingat at kritikal laban sa mga maling impormasyon. Hinihimok ng DepEd ang publiko na i-report ang mga ganito uri ng fake news sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Samantala, sa ating mga police reports, binagbabaril ang isang kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team sa bayan ng Sharif Agwak, partikular sa Barangay Poblacion, Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Base sa impormasyon, binawian ng buhay ang isa sa mga bipat habang nasa critical naman ang dalawang kasamahan nito matapos pagbabarilin ang kanilang sinasakyang patrol car
sa barangay poblasyon ng Sharif Agwak, Maguindanao. Agad na dinala ang mga biktima sa ospital at ngayon ginagamot na. Nagsasagawa na ngayon ng masusing investigasyon ang PNP upang matukoy kung sino ang suspect at ano ang dahilan sa pagbaril sa dalawang membro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa bayan ng Sharif Agwak. Ganap na pong alas 8:52 ng umaga at syempre ngayon ay araw ng Lunes. Nagpatawag po ng Monday Convocation si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at kanyang hinarap ang mga empleyado ng City Hall. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga guidance dahil tapos na ang eleksyon, mga paalaala sa lahat ng mga empleyado ng city governments na ipagpatuloy ang kanilang paglalaan ng serbisyo. Ngayong nari-elect o naihalal muli bilang alkalde ng Cotabato City si Mayor Bruce, ay inilatag nito ang kanyang mga plano at programa na ipagpapatuloy sa susunod pang 3 taon. At kanyang pinaalahanan din ang lahat ng mga empleyado na kinakailangan na magtrabaho ng maayos na nakaangkla sa kanyang slogan na para sa lahat. Narito si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang mensahe sa lahat ng mga empleyado ngayong umaga lamang po dyan po sa Cotabato City People's Palace sa Monday Convocation Program. Pag mga programs, dahil incentive naman yan, huwag kayong magbawas ng sweldo. Pero kung regular employees na nagsasahod mula sa personal services ng city government, then we will be very strict. Okay? Pero sa mga spes, ano pa ba? Tupad? Tupad ba yung kay Lotlot? Tupad? Yun, huwag niyong bawasan. Pag late ng 1 oras, mag-extend ng 1 oras. Bayaran or ipunin yung kanilang lahat ng mga late, magtrabaho sila ng 1 buong weekend para makabayad lang ng oras. Okay? So mga spes, walang bawas. Maglibre lang kayo ng ice cream. Sobra pa sa binawasan yon. Buong City Hall, pakainin nyo ng ice cream. Anyway, nauna yata ako sa inyo. Parang ako ang pang-10 empleyado na pumasok ngayong araw. Nandito na ako 7 o'clock pagkatapos ko magbrigada. Siyempre, na-miss ko magbrigada. Chismoso rin ako eh. Diba? Kaya nagbrigada ako kaninang umaga. But I think I'm going to do that regularly so that I will be able to connect to our people. Not every issue I know. No? So minsan, doon ko lang naririnig sa brigada, hindi pa ako nakikinig ng radyo. Unang-una, wala akong radyo. Baka gusto mo mag-sponsor para makakinig din ako sa brigada. Well, so many observations. First of all, we are going to resume our City Hall sa barangay as soon as the new Sanggunian will take over. And this time, para maiparamdam natin sa... Bakit parang pangit yung sound system ngayon? O pangit lang talaga boses ko na? And this time, sisiguraduhin natin, una nating papasukin yung mga barangay na hindi sumuporta sa atin. Ha? Not because gusto nating i-invade yung barangay nila, pero para maramdaman nila na ang UBJP ay totoong administrasyon para sa lahat. Ngayon, ang fair warning natin, kung hindi tayo papapasukin ng mga barangay kapitan, dahil pag-aari nila yung barangay, ako na ang bahalang magkaso sa kanila. Okay? Wala pong nagmamay-ari ng barangay sa Cotabato City. Tandaan niyo yan. Lalong tayo, hindi natin pagmamay-ari yung City Hall. Kaya nga kanina, galit na galit ako. Nakita ko yung sound system, yung soundbox, puro alikabok. Pero ngayon, wala na. Pero yung mga singit-singit, pasensya na kayo, medyo OC. I told you last week
observe me on my second term. And we have already started the things that we need to do. Together, huwag ninyo akong pabayaan. Okay? Sinong in charge dito sa mga tumutubong damo sa City Hall? Senro? Yet yung ating mga tiles, puro na damo ha. And then tinubuan na ng kangkong. Hindi ko alam kung pwede bang kainin yung kangkong na yan, okay lang. Pero kung hindi, please do something about it. Whatever remaining funds you have there, do not worry. Pagpasok ng bagong sanggunian, we will level off with them. We will lay down our situation and solve the problem together. Basta whatever money you have left for June, please spend them all. For all the necessary things that we need to do. So by the end of the week, I want the City Hall na kuminang. So OGS, Sir Serge, please tell them na every week kailangan malinisan ito mga singit-singit na ito. Ang pangit pakinggan no, singit. Parang ang asim-asim. Diba? Yung mga singit na yan dapat. Now, if hindi natin siya kayang linisan regularly, then we have to do something about it. Takpan na lang natin. Okay? Madali lang naman sementohin yan. Hindi ko rin alam ang rason bakit kaya may gap yan sa gitna. Nakikita ko dyan takip ng tansan. Meron pa ako nakita dyan foil. May adik ba sa City Hall noon? Foil na may kasamang lighter. Hindi ako nagbibiro, pinatanggal ko. No? Siguro minsan dyan sinisingit. And then, Serge, sa'yo ba yung mesa ng mga security guard dito? Palitan na natin, make it uniform. Saan yung mga in charge dito sa public assistance? Mga spoiled employees? Ikaw palagi ka dyan, Olan eh. Saan yung mga kasama mo? Nasaan sila? Na-transfer na? Were they transferred? Not yet. Sino? Si Ulambay. Who else? Sino kasama mo pa iba? Si Dora. Dora ba yun name niya? Didasan. Sige, mas special mention ko talaga kayo. Baka kala nyo hindi ko kayo memorize ha. Na-release na ba yung bonus nila? Now you know. Tell them to see me because I miss them. Anyway, sinong in charge ng mga railings sa National Highway? City Engineering? Support sa public safety. Traffic dapat. Kuya, what happened yung sa harap ng Villa? No. With the existing railings. Tiko-tiko na, puro basura sa ilalim. So, Senro, please make sure that they are clean every day. It's a reflection of the kind of city government that we have. Pag may nakita kayong tiko-tiko, nasira, pakiayos nyo naman kaagad. Di ba? Yung in charge dito sa paglilinis ng City Hall, kailangan pa bang makita ko na pakitanggal naman yung tali, pakitrapo yung alikabok. Pare-pareho naman tayong may mga mata. So from now on, do not wait for the mayor to call your attention. Because you will not like it the next time I call your attention. Linisin natin to kasi nakakahiya sa mga kliyente. Okay lang kung tayo-tayo lang. Diba? Pero ako, mas nahihiya ako sa sarili ko kung pagpasok ko sa opisina, marumi at magulo yung opisina ko. Because it's a reflection of my personality. Kalimutan ko tuloy ibang sasabihin ko. May good news pa naman sana ako. Huwag na. Pagpasok ko kanina sa City Hall, marumi. And then, please call the attention of Globe or PLDT. Kasi binayaran na natin yung wire tray. No, nakalagay na lahat ng kuryente natin, pero nakadangle pa rin. Yung give them an ultimatum that within the week, they need to do something about that. Otherwise, let's issue a show cause order. Bakit ayaw nilang sumunod sa sinasabi ng city government? Because from here,
we will go out and call the attention ng mga kuryente na nakalawit dyan kung saan-saan. I am very happy that the City Engineering Office already started declogging. Hey, yung mga maingay dyan, mamaya na kayo. Hey, mamaya na kayo. Yung gustong sumabay dyan sa akin, pwedeng dito sa gitna rin, ha? Anyway, let's congratulate the City Engineering Office for the declogging activities that they conducted. Pero para lang yan sa ginawa nila ngayon, ha? Pag gagawin naman nila yan kasi may baha na, wag nyo nang palakpakan. Dapat ginagawa natin yan on a regular basis. Ano lang to, carrot and stick. We thank them for the job that they do, but we should call their attention for not doing their job on a regular basis. Okay? Now, I will have a special meeting with Senro because I would like to make sure that all our Metro Aid will be deployed stationary. Kung saan sila, doon lang sila dapat. Para kung yung lugar nila ang marumi, alam natin sinong hahanapin. Do not rotate them, Boyet. They are not doing their job. Yung highway, masaya na ako noon. Buti sana yung matanda na naglilinis na medyo may diferensya na yung katawan. Alam mo, napakaayos niya. From Pansakala hanggang dito sa Episcopal Church. Malinis talaga. Ang hindi niya lang siguro kayang linisan yung in between the railings. No, so this afternoon, City Engineering, please help the Senro clean up the whole highway. And then kayo naman sa traffic, ayusin niyo yung railings. Nakita niyo ng tiko, hinahayaan niyo pa. And then gaya ng order ko sa inyo traffic, kung saan naka-assign si Poging Traffic Enforcer, doon lang siya. Para wala tayong excuse. Ha? Ano pa ba? Of course, I am ordering everybody that in the first 6 months, in the first 6 months, yung ating City Hall, maganda naman ngayon. Diba? Meron lang iilang pangit na nag-uopisina dito. Isa-isahin ko banggitin ang pangalan. Kasi hindi na ito yung panahon. Well, I have not changed as a person because I am raised this way. No? Mapagbigay ako, madali akong lapitan, madali akong kausapin. Pero hindi nangangahulugan na mag-oo lang ako palagi sa inyo. My first term is over. I'm serving my second term. I'll be very serious this time. Okay? There will be an assessment of contractual employees. Those who are undesirable will have to leave. If you think, Tagalogin ko, kung hindi ninyo ginagawa ng mahusay ang trabaho ninyo, wag na po kayong magpa-renew. Okay? Kailangan ng Cotabato City, ng mga kawani ng city government, contractual at permanent at coterminous na magtatrabaho para sa city, hindi para kay mayor. Okay? So, pasasalamat ko na rin yan sa inyo sa lahat ng inyong tulong nitong nakaraang eleksyon. It's payback time for our people and not for the city government employees only. Maasahan ko ba yun sa inyo? Second, we will file cases, Senro, if barangays will not implement the solid waste management law, please file cases against them. We issue one show cause order only and then we file cases. Ha? And I am very serious about this. Huwag kang mag-alala, hindi lang non-UBJP barangays ito. Even UBJP barangays have to comply because that is our promise to God that we will serve well. Okay? Ay, sorry yung napag... So yan po ang ilan sa bahagi ng kanyang pahayag sa harap po ng mga empleyado ng City Government of Cotabato, si Cotabato City re-elected Mayor Bruce Matabalaw sa Monday Convocation Program. Ngayong umaga lamang po yan, alas 8 sa muling pagbabalik
bilang alkalde ng Cotabato City at kanang nagbigay po ng guidance mga kautusan at paalaala sa lahat ng mga empleyado ang alkalde ng lungsod sa kanilang mga kakaharapin, sa kanilang mga isusulong na mga plano at programa sa susunod pang 3 taon. Ganap na pong 9:07 ng umaga. Subscribe lamang po sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection ng Cable TV at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po inyong tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.